Ganito nga pala yung version namin kapag nagluluto kami ng kare-kare. Bali, ipiprito muna namin yung karne at ipiprito din namin yung talong para mas malinamnam yung sabaw. Mas masarap nga pala sa kare-kare kapag yung ginamit natin is yung buntot ng baka. Kaya lang medyo mahal ang buntot ng baka dito, kaya ang ginamit namin is ang buntot ng baboy. Bali, ipiprito muna natin yung karne. Ito yung buntot ng baboy. Medyo i-crispy natin ng konti para mas malutong yung pagkakaluto. Ganon din yung talong, iprito din natin ng konti. Depende sa dami ng talong. Kasi hindi kami masyadong mahilig sa talong. Pero mas masarap kasi sa kare-kare kapag may kasamang talong. At after maprito ng karne at maprito ng talong, at nakaready na rin yung mga gulay na isasali natin sa kare-kare, ayan, ready na tayo manggisa. At syempre sa pagigisa natin, hindi mawawala yung bawang at sibuyas. Ayan, halu-haluin lang natin. At wag masyadong lutuin maigi ang bawang at sibuyas para hindi mag-iba yung lasa. Kapag medyo luto-luto na yung bawang at sibuyas, ilagay na muna natin yung dahon ng pechay. Iba kasi yung pechay namin dito, medyo matigas-tigas. Kaya una muna nating palambutin ang dahon ng pechay at lagyan ng tubig at pakuluin ng mga 10 to 15 minutes para lumambot yung mga dahon. At after 10 minutes na pakuluan ang mga dahon ng pechay, isunod na natin yung mga pork na karne. Ayan. At haluhalian lang ng konti at takpan at hintayin na mga 5 minutes lang. After 5 minutes, sunod naman natin ilagay yung mga sitaw. Ayan. At sunod na natin sangkapan ng patis. Lagyan na natin ng paminta, bawang. At lagyan na rin natin ng Knorr cubes. Durugin ang Knorr cubes para madaling malusaw. At sunod na rin natin ng konting asin. At ilalagay na rin natin dyan yung peanut butter. Ayan. So, depende sa inyo kung gaano karaming peanut butter ang gusto nyong ilagay. Sa amin kasi, mas masarap pag maraming peanut butter. Ayan. After nyong ilagay yung peanut butter, halu-haluin lang ng konti. Pag napansin nyong medyo natunaw-tunaw na yung peanut butter, takpan ulit ng mga 10 minutes. At after 10 minutes, lagyan naman natin siya ng konting pampalapot. Lagyan natin ng cornstarch. Ayan. Para lalapot ng konti yung sabaw niya. At nilagyan ko lang ng konting pangkulay. Optional lang yan dahil gusto ko mas maganda yung kulay ng sabaw. Kaya nilagyan ko lang ng konti. At maraming sabaw dahil mahilig sa sabaw yung mga bata. At takpan ulit ng panandalian para palaputin lang yung sabaw. At kapag napansin yung medyo malapot-lapot na ng konti yung sabaw, isunod na natin ilagay yung talong at halu-haluin lang ng konti para hindi madurog yung talong. At heto na nga, luto na ang ating pork pigtail kare-kare with fried eggplant. O, diba? Wow! Siyempre, masarap yan. Ako po, ubos na naman yung kanin. Tara, manganta na po. Nyama na nesoy. Dumali na naman yung kaldero. Manganta na po. Yahoo! Kaya hanggang dito na lang po muna, Mesami. Thank you for watching!